Kung ating wawariin, nakakahalina ang misteryong ang kultura ay may salikmata. Ibig sabihin, ito ay may mga aspektong hindi kita sa halos lahat ng mga miyembrong nakapaloob nito. Kung anumang bagay-bagay ang ating matutuklasan, ay dagdag hiyas sa ating kaba ng dunong at yaman. At dahil hindi maikakaila na marami pang dapat mabungkal na nakakubling hiwaga sa ating kultura, buhat dito, makabuluhan ang pagsasagawa ng cultural mapping. Ang cultural mapping, ayon kina Cook at Taylor, ay isang pamamaraan sa pagtukoy, pagtala at paggamit ng mga kultural na yaman, aktibidad at pamana para sa pagbuo ng pamayanan. Isang pamayanang kung saan sila mismo ang nagmamapa sa mga bagay na para sa kanila ay may saysay at halaga. Sa katunayan, ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA ay ang ahensyang inatasan sa pagbuo ng mga patakaran para sa kultura at sining. Ito ay sa ilalim ng Republic Act 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009. Sa ilalim ng batas na ito, nagtatag ang ahensya ng Cultural Mapping Program sa pagsisikap na ang mga local government units ay magkakaroon ng imbentaryo sa kani-kanilang mga kultural na yaman na sakop ng kanilang jurisdiksyon. Sa 19th Congress, isinumite ni Senator Loren Legarda ang Senate Bill No. 622 na may layuning amyandahan ang RA 10066. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang mga lokal na pamahalaan ay minamanduhan na magsagawa ng komprehensibong cultural mapping sa kani-kanilang mga lugar para sa pamanang kultural. Mapakongkreto o abstrakto man, gawa o di kaya'y natural na yaman. Kamakailan lamang, isinabatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RA 11961 o Cultural Mapping Law. Higit pa sa pagpapamalas ng ating kultura at pagpapalakas ng ekoturismo, ang batas na ito ang magsisilbing daan upang mas maunawaan nating mga Pilipino ang ating pagkakakilanlan, kultura at kasaysayan kung saan tayo mismo ay kabalikat at kasama sa proseso. Sa pamamagitan nito, napapaalahanan tayo ng ating pambansang pagkakakilanlan ay ang ating kompas. At gamit ito, patuloy tayong maglalayag sa mga alon ng pagbabago nang hindi nawawala ng pananaw sa ating landas. Sa timog silangang bahagi ng lungsod ng Cebu, matatagpuan ang isang maliit na barangay na kung tawagin ay Parian. Ito ay may lawak na halos 10 ektarya at may humigit kumulang 1,000 residente sa kabuuan. At kung pupuntahan mo ang barangay Parian ngayon, marahil hindi mo akalain na ang tahimik at maliit na barangay na ito ay dating isang malaki at aktibong distritong may mahabang itinatagong kasaysayan. Kung ano ang etimolohiya ng salitang Parian, iba-iba ang mga haka-haka kung saan nagmula ang salitang ito. May mga nagsasabing ang salitang Parian ay nagmula sa salitang Mexicano na ang ibig sabihin ay lugar pamilihan. May iba ring mga sangguniang nagsasabi na ito ay galing sa salitang pari-pari na ang ibig sabihin ay pakikipagbarter. Subalit, ayon sa mga Pilipinong mananaliksik na sina Langbid at Ngo, ito ay nagmula sa lumang salitang Malay na pariyan o puntahan na ang ibig sabihin ay plaza at kinalaunan naging lugar ng kalakalan. Bagamat mayroong iba't ibang mga haka-haka hinggil sa pinagmulan at kahulugan ng salitang parian, mukhang iisa lamang ang kanilang ibig ipahiwatig, na ito ay isang lugar ng negosyo at sentro ng komersyo. Nung una pa man, bago ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, may mga inchik na madalas bumibisita sa Cebu upang makipagkalakal.
Subalit, sa taong 1590 lamang umusbong ang distrito ng Parian nang sumali ang Cebu sa kalakalang galyon at napagpasyahan ng mga Inchik na manirahan sa Cebu. Ito ang naging hudyat sa pagkabuo ng Chinese District of Parian, isang pamayanan sa hilagang bahagi ng syudad ng Cebu na binubuo ng mga Inchik at kalaunan ay naging sentro ng kalakalan. Sa mga panahong ito, sinimulan rin ng mga Espanyol ang pagtatag sa syudad ng Cebu bilang isang intramuros o walled city. Ang mga kalakal na dala ng mga Inchik ay ibinabagsak sa pantalan ng Intramuros. Ikinakarga sa mga maliliit na bangka na tinatawag nilang kaskos na idinadaan naman sa isang malawak na daluyan ng tubig sa Tinago bago ito ibinabagsak dito mismo sa distrito ng Parian. Ang mga paring Jesuita naman ay inimbitahan ng mga residenteng Espanyol sa Cebu upang itatag ang Colegio de San Ildefonso na ngayon ay kilala bilang University of San Carlos. Sa mga panahong ito, ang distrito ng Parian ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga paring Jesuita. At noong ika-22 ng Oktubre taong 1614, pinaghihiwalay-walay ng pangalawang obispo ng Cebu na si Padre Pedro de Arca ang pamayanan sa pantalan sa tatlong parokya. Isang katedral para sa mga Espanyol, isang parokya para sa mga Kristiyanong Inchik at Pilipino, at isang dibisyon para sa mga Indio sa San Nicolas. Samantala, ang Parian ay nanatiling isang hiwalay na parokya na pinamamahalaan ng mga paring Jesuita hanggang sa taong 1828 nang buwagin ito ng obispo at ipinailalim ang distrito sa kanyang jurisdiksyon. Taong 1890, nagtatag ang gobyerno ng Espanya ng isang polisiyang kung tawagin ay Encomienda de Cebu. Subalit, sa mga panahon ring yon, karamihan ng mga taong naninirahan sa distrito ay mga pamilya ng mga Inchik at bumaba ang bilang ng mga Espanyol. Taong 1780, lumagapak ang komersyo ng Cebu. Nagsimulang bumaba ang bilang ng mga Inchik sa distrito dahil sa sapilitang pagpapaalis sa kanila ni Gobernador General Simon de Anda at ang mga natirang residente, mga mistisong Inchik. Naging isang komunidad ng mga mestisong Inchik ang Parian. Kasabay nito, nagbago rin ang anyo ng distrito. Mula sa pagiging isang lugar ng kalakalan, naging lugar pambahayanan ang Parian kung saan nagsitayuan ang iba't ibang mga tindahan. Sa pagsibol ng 19th century, nagsibalikan ang mga dayuhang Inchik sa Cebu. Ngunit sila naman ay bumaling sa Ermita Lutao na ngayon ay tinatawag na Carbon Market Area at tuluyan ang naiwan ang Parian sa mga mistiso at Indio. Sa kalagitnaan ng 19th century, naging pinakamaunlad na lugar sa Cebu ang distrito pagdating sa komersyo sa pangunguna ng mga mistisong Inchik, habang ang mga Indio ay hindi naman gaanong nabigyan ng pansin sa larangan ng negosyo. Sa pagdaan ng mga taon, patuloy na tinamasa ng distrito ng Parian ang kayamanan at kapangyarihan. Subalit, sa kabila ng yaman at kapangyarihan, nabalot din ng distrito ng iba't ibang mga kontrobersiya. Taong 1828, nagkaroon ng hidwaan ang mga opisyal ng Parian at syudad ng Cebu sa usapin ng jurisdiksyon ng Barrio Zamboanguillo, at nagkaroon din ng alitan ang mga opisyal ng Parian at mga Agustino sa pangaangkin sa Hacienda de Banilad. Sa bawat sulok ng Parian sa Cebu City, ang mga lihim ng istrukturang bato at kahoy ng mga lumang gusali ay saksi sa mga kwento ng nakaraan, mga alaala ng mga taong nagtayo, at ang yugto ng kasaysayan na hindi kayang burahin ng panahon. Sa puso ng makasaysayang distrito na ito ay may patunay sa katatagan at pamanang kultural, ang Yap San Diego Ancestral House. Madalas tinutukoy ng mga lokal bilang balay nga bato o kahoy, marahil dahil gawa ito sa mga bato ng korales at kahoy ng Molave. Sa kabila ng hinarap nitong digmaan, likas na mga sakuna at kahit ang kumakailang pagsalanta na dala ng Bagyong Odette, ang Yap San Diego ay nanatiling matibay sa paglipas ng panahon.
Ayon sa kagawaran ng turismo, mahigit na 70% pa ng bahay ang nasa orihinal na kalagayan pa nito. Ito ay nagtatangi bilang isa sa pinakamatandang mga bahay sa Pilipinas at marahil ang pinakamatandang tahanang Tsino sa Cebu. Itinayo noong taong 1675, ang Yap San Diego ay mayaman sa kasaysayan sa loob ng mga pader nito. Una itong pag-aari ng mayamang mga ngakal na Tsino na si Don Juan Yap at ng kanyang asawa na si Doña Maria Florido, kasama ang kanilang 3 anak na sina Maria, Consolacion at Leuterio. Noong dekada 80, ikinasal ang kanilang panganay na anak na si Maria sa kabeza di barangay ng Parian na si Don Mariano San Diego. Nakalaunan, pinangalanan ng bahay mula sa kanilang pag-aasawa. Ang pamilya ay naging kilalang mga miyembro sa lipunan, lalo na sa larangan ng sining at kultura. Sa katunayan, sinasabing sila ay bahagi ng mga naging responsable sa pagpapatupad ng mga hakbang sa taunang Sinulog Festival ng Cebu. Samantala, pinamamahalaan naman ngayon ng ika-10 henerasyon na miyembro ng pamilya ang naturang bahay. Ipinamana ito sa great-great-grandson ni Doña Maria na si Val Mancao San Diego at sa kanyang asawa na si Ofelia noong taong 2008. Kasalukuyang isang koreograpo ng San Diego Dance Company at isang kolektor ng sining si Val San Diego. Ilan sa matatagpuan rito ay mga kasalukuyan at sinaunang likhang sining, antik na mga piraso, mga kolekta ng porselana at mga kasangkapang gawa sa balayong, molave at nara mula pa sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Mayroon ding mga life-size na estatwa ng mga relihiyosong imahe at mahigit sa isang larawan ng Santo Niño, kung saan kilala ang pamilya sa kanilang malalim na pananampalataya. Sa buong pag-iral nito, ang bahay ay sumailalim na rin sa ilang mga pagbabago. Noong una, ang ibaba nito ay ginamit bilang lugar ng negosyo, habang ang itaas na antas ay tahanan ng pamilya San Diego. Ngayon, sa unang palapag, makikita ang mga larawan ng mga santo ng simbahang Katoliko Romano, mga naipreserbang mga pintura at mga larawan ni Don Juan Yap at Doña Maria Florido. Bukod dito, mayroon ding 3 mga hapagkainan kung saan ang isa sa mga ito ay may sungka o ang bersyon ng Pilipinas ng laro ng Mancala na nakalagay sa gitna. Isa rin sa mga kahanga-hangang piraso sa loob ng bahay ay ang estatwa ng isa sa mga tauhan sa mitolohiyang Tsino, si Sun Wukong, ang hari ng mga unggoy. Ang mga kagamitan sa ikalawang palapag ay kumakatawan sa pamumuhay ng mga Cebuano sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Makikita rin dito ang ilang mga hapagkainan at silid-tulugan. Ang mga pader at kama ay may mga chimail na seda na karaniwang makikita sa mga tradisyonal na disenyong panloob sa Pilipinas noong nakaraan. Sa kasalukuyan, patuloy na iniingatan at pinapahalagahan ng pamilyang San Diego ang kanilang pamanang tahanan na patuloy na hinaharap ang mga hamon ng mga siglo. Isa rin sa mga gusaling maaalintana sa bakas ng nakaraan ng aristokratik na baryo ng Parian ay ang Casa Gorordo, ang munting tahanan ng isa lamang sa mga mayayamang pamilyang nanirahan sa Parian noon. Ngunit alam niyo ba na hindi isang Gorordo ang ganap na nagpatayo ng Casa Gorordo? Sa katunayan, ito ay orihinal na pagmamay-ari ni Alejandro Reyes y Rosales noong taong 1850s. Ang Casa Gorordo ay isang magandang halimbawa ng arkitekturang kolonyal. Kilala sa lokal bilang balay nga tisa o bahay na may tegil na bubong. Ang disenyo nito ay nagpapakita ng paghahalo ng kultura ng silangan at ng kanluran, isang ganap na katangian ng pagkakakilanlang Pilipino. Taong 1979, ito ay sumailalim sa pamamahala ng Ramon Aboitiz Foundation Incorporated matapos nitong bilhin ng naturang bahay mula sa mga Gorordo. Kasunod naman ito ang pagbubukas sa publiko bilang isang ganap na museo noong 1983.
Binansagan rin ito bilang National Historical Landmark noong taong 1991 ng Setyembre. Sa kasalukuyan, ang Casa Gurordo ay hindi lamang isang museo, kundi isa ring paglalakbay sa kasaysayan na nag-aalok sa mga bumibisita dito na silipin ang mga naging buhay ng mga ilustrado sa mga panahong ito. Itinatampok ng Casa Gurordo ang mga artepakto tulad ng mga antik na kagamitan, kasangkapan, pintura at relihiyosong mga imahe tulad ng mga estatwa ng mga santo at iba pang mga figurine na may iba't ibang sukat. Sinasabing nasa 70% ng bahay ang nasa orihinal na kalagayan pa nito, samantalang nasa 30% naman ang pinagawa upang mapaayos ito. Sa katunayan, ang iilan sa mga ito ay nasaksihan pa ang dalawang revolusyon sa huling bahagi ng 1800s hanggang 1900s at ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nakapaloob din rito ang mga kagamitan para sa agrikultura at pangangasiwa sa bahay. May mga araro at iba pang mga kagamitang pang-araro na patunay na ang pagsasaka ay umiiral na sa Cebu noong panahon ng mga Kastila. Ang Casa Gurordo ay isang 2 palapag na bahay na may istilong Espanyol na gawa mula sa kahoy at bato. Ang ibaba ng museo ay may mga pader na gawa mula sa mga bato ng korales ng Mactan. Pagpasok mo pa lang ay mayroon ng salamin. Mayroon ring sabi-sabi dito na kapag hindi mo nakikita ang iyong sarili sa salamin ay isa kang multo. Sa ilalim naman nito ay mayroong tinatawag na detektor ng multo. Ito ay naglalaman ng lana at sinasabing kapag ito ay kumulo, ito ay tanda na isang multo ang bisita. Para dakuin ang ikalawang palapag ay mayroong 13 hagdan. May isang alamat raw na tinatawag na oro, plata at mata o ginto, pilak at kamatayan o malas, kung saan ang huling hakbang ng hagdan ay dapat na magtapos sa oro dahil ito ay nangangahulugang ginto o swerte. May mga rattan sets at mga silyang Vienna sa sala na may mga cabinet, mesa at higaan na gawa mula sa kahoy tulad ng nara at molave. Ang mga kagamitang ito ay mayroon ding mga kakaibang ukit kagaya na lamang ng master's bedroom o ang naging kwarto ng obispo. Ito rin ang kanyang totoong higaan noong siya ay namatay sa kanyang pagtulog. Sa kabilang kwarto naman ay kung saan nanirahan ang huling mag-asawa ng pamilya. Kapag sila ay nasa kanilang honeymoon, ay may nakikita raw na mga bakas na dugo rito. May panahon noon kung saan itinatali ng mga lalaki ang kumot sa bintana upang makita ito sa labas at maipamalas na ang kanyang asawa ay isang dalaga o birhen, sapagkat ito ay isang malaking bagay noon. Mayroon ding banyo na noon ay isang silid panauhin. Habang ang silid kainan ay may mga antik rin ng kubyertos, plato at tasa. Mayroon din itong mga banga ng tubig at mga kasangkapan sa pagluluto mula sa ika-18 siglo. Sa aming pakikipagpanayam sa kinatawan ng naturang bahay, ipinaliwanag ni John Bios na mayroon silang tradisyon na ginagawa sa bahay. Una na rito ay ang sinog, na ginagawa sa buwan ng Enero bago o pagkatapos ng sinulog sa Cebu. Ang ikalawa naman ay ang Semana Santa, na katulad ng mayroon tayo ngayon, na kung saan isinasama sa prosesyon ang pasos o ang imahe ng Veronica at ang Jesus Falls for the second time kasama ang isang karoza na nasa 130 taon na ang tanda. Ang Belen naman ay isang malaking bagay na ginagawa sa buwan ng Disyembre noon bago pa man magkaroon ng Pasko. At ang Fiesta San Juan naman ay ang pista sa parian ng santong si John the Baptizer. Isang malaking selebrasyon din ito sa parian dahil ang kanilang santo patron ay si San Juan. Ayon pa sa kanya na ang pagpapanatili ng mga tradisyong ito ay pangako nila sa pamilyang Gurordo. Samantala, ipinaliwanag rin ni John Bios na ang tanging suliranin na kanilang kinakaharap ngayon ay ang paglimot ng mga tao sa mga tradisyon nito. Dagdag pa niya na ang pangunahing layunin ng Casa Gurordo ngayon ay ang magsilbing ilaw ng nakaraan upang hindi mabaon sa limot ang mga tradisyong iniwan ng bahay at ng pamilya Gurordo.
Sa isang partikular na lugar sa Parian, ay tila akalain mong isang simpleng bodega lamang sa unang tingin ay isa palang gusali na sagana sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Jesuit House. Sa likod ng mga mabibigat na bakal at mga kagamitang pang-welding, sino ang mag-aakala na mayroon palang nakatagong yaman ng kasaysayan na nakapaloob dito? Sa loob ng Jesuit House, may mga nakabaong kwento ang bawat sulok, sahig at maging ang mga pader nito na saksi rin sa makulay na kasaysayan ng lungsod. Itinayo noong taong 1730, ang Jesuit House ay isa sa pinakamatandang museo sa Cebu. Na sa dating distrito ng negosyo sa Parian, matatagpuan ang pamanang bahay na ito, na karaniwang pinupuntahan ng maraming turista pati na rin ng mga lokal. Pagmamay-ari ito ng negosyanteng Chino-Filipino na si Jaime C. Kanyang ibinahagi na una sana'y balak lang niya na gawing isang bodega ang gusali. Ngunit nagbago ang kanyang isip nang matuklasan niya ang kasaysayan nito. Katulad ng iba pang mga kilalang mga pamanang bahay sa Pilipinas, ang museyong ito ay gawa rin sa bato ng korales at kahoy. Kilala ang mga gusaling gawa sa dalawang materyales na ito sa kanilang kakayahan na labanan ang mga likas na kalamidad kagaya ng lindol. Naniniwala ang ilan na ito ang pangunahing dahilan kung bakit nasisilayan pa rin hanggang ngayon ang istrukturang ito. Kung sa isang tour trip ay mangangailangan ka ng sasakyan patungo sa iyong destinasyon, dito sa Parian, tanging mga paa mo lamang ang iyong kailangan patungo sa mga gusaling itinayo ng kasaysayan. Tara, samahan niyo akong tahakin ang iba't ibang mga aral ng kasaysayan sa Parian. Mula rito sa Jesuit House ay tatahakin natin ang tinaguriang pinakamatanda at pinakamaikling tulay dito sa lungsod ng Cebu. Clue, kapangalan ito ang isang sikat na artista na katambal ni Richard Gomez noong dekada 90. Halika't samahan niyo ako. Tara, let's walk with me. Narito na tayo sa Zulueta Bridge, ang pinakamatanda at pinakamaikling tulay dito sa Cebu. Ang tulay ng Zulueta ay sinasabing 3 hanggang 4 na metrong haba lamang at 2 hanggang 3 metro naman ang taas. Bagamat sa unang tingin ay para lamang itong anumang tulay, lingid sa kaalaman ng karamihan ay gawa pa ito noong 1854 gamit ang mga pinakapulidong mga materyales. Ipinangalan sa isang Pilipinong martir na si Jose Clemente Zulueta, ang tulay ng Kaling Zulueta ay isa sa napakaraming mga gusaling gawa sa mga bato ng koral noong unang panahon, kung saan ito ang nagsisilbing paseo o maliliit na daanan ng mga nooy mamamayan ng Parian. Alam niyo ba na iilan sa mga dahilan kung bakit tanyag ang coral stone bilang material sa pagtayo ng mga gusali noong unang panahon ay una, ang geographical na lokasyon ng bansa, kung saan ang Pilipinas at ang mga karating na bansa nito sa West Pacific Ocean kagaya lamang ng Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste at Solomon Islands ay matatagpuan sa Coral Triangle. Kahit na napaglipasan ng panahon, itinatanggi ng tulay ng Zulueta na ilarawan ito ayon lamang sa nooy naging kariktan, ngunit sa tibay at halaga na hanggang ngayon ay matatamasa pa rin. Sa susunod nating destinasyon ay maglalakad na naman tayo patungo sa isang centerpiece, Parian, at kadalasang dinarayo ng mga turista. Clue, gawa ito sa bakal tanso at konkreto at tinatawag din isang mammoth structure. Halika't samahan niyo ako. Tara, walk with me.
Nakailang minutong lakad lamang tayo mula sa Zulueta Bridge patungo rito sa Heritage Monument of Cebu. O diba, nakatipid ka na nga, naka-exercise ka pa. Kung titignan ninyo, napapaloob ang monumento sa isang tarangkahan o gate. At sa anggulong ito ay kapansin-pansin ang hugis triangulo na kinatatayuan nito sa gitna ng Barangay Parian. Dahil dito, kilala ito sa pagiging gated triangular park ng Parian. Pero bakit nga ba tayo andito at anong kasaysayan ng Parian ang nais nitong ikwento? Ayon sa nalathalang impormasyon tungkol sa monumentong ito, ang Heritage Monument of Cebu ay itinayo sa orihinal na Plaza Parian. Sa plazang ito, hindi lamang maaaninag ang mga nakakabighaning tahanan ng mga mayayamang pamilyang Chinese mestizo na gawa pa sa lumang bato at matitibay na mga kahoy. Mismo ang daanan rin ng plaza ay gawa sa cobblestones o isang uri ng mamahaling mga bato. Dahil sa talas at talento ng national artist na si Eduardo Castrillo ay naisa-isip ang Heritage Monument of Cebu. Noong Hulyo 1997, naisagawa ito sa tulong ng yumaong senador na si Marcelo Fernan, kasama ng iba pang mga pribadong individual at organisasyon. Nakakaaliw na sa unang tingin mo sa monumento ay aakalain mong isang istorya lamang ang kinukwento nito. Gayon pala, iba't ibang highlight ng kasaysayan ang nakaukit rito. Ilan pa sa mga importanteng pangyayari ng isla sa paglipas ng siglo na inilalahad ng monumento ay ang pagbabalik loob ni Raja Humabon sa Kristyanismo, ang lokal na pag-aalsa laban sa pamumuno ng mga Espanyol. Kasama rin dito ang madugong labanan noong April 21, 1521 kung saan ipinatay ng ating katutubong pinunong si Lapu-Lapu si Ferdinand Magellan. Sa ngayon, ang lugar kung saan nakatirik ang Heritage Monument of Cebu ay hindi lamang nagsisilbing paalala sa mayamang kasaysayan ng Parian. Bagkus ito rin ay tanda sa iba't ibang tadhana na sinapit ng ating mga bayani na nagpatatag sa sambayanang Pilipino. Op, pero hindi pa rito nagtatapos ang ating paglalakbay. Dahil sa iilang hakbang lamang ay makakarating na tayo sa ating susunod na destinasyon na kinaiinggitan ng karamihan. Noong 1917, naging paksa ito ng pagliliti sa kaso ng the Roman Catholic Apostolic Church versus the Municipality of Cebu, kung saan ipinasya ng Korte Suprema na ang lupang kinatatayuan ngayon ng istasyon ng bombero ay eksklusibong pag-aari ng gobyerno, habang ang katabing lote kung saan matatagpuan ang maliit na kapilya ng Parian ay pag-aari ng simbahang Katoliko. Dito sa aking tagiliran ay makikita ang mumunting simpleng kapilya ng Barangay Parian na pagmamay-ari ng simbahang Katoliko. Ngunit, sino bang mag-aakala na ang simpleng buong na lugar na ito ay minsan ang kinatatayuan ng pinaka-ingranding simbahan ng lungsod ng Cebu? It was described as the most opulent church because it was described as having really good structure. And they had golden, the items you can find in the church were described as golden, expensive, and it had a bell that when rung could be heard as far as Olango at that time. So you could just imagine that it really was. The bells were really good. They sound good, well constructed, and the building itself was well constructed. So if you check historical accounts, that has been the description, and said that those in other parishes were in fact jealous of the opulence of the San Juan Bautista Church in Parian. The Augustinians and those in the cathedral, according to accounts, that they eventually it was suppressed. The church there was suppressed. It used to be for a time assigned to the diocesan local priests, and then again it was placed under I think back
back to the Augustinians, and then it was first it was placed under the administration of the Jesuits, but of course that in the 1700s the Jesuits were expelled from all Spanish territories. So and then it was placed under the Augustinians, and then later to the local priests, and then eventually suppressed. There are accounts that said that it was eventually demolished. I think one said 1875, but one account said like 1878, 1879. They wanted Parian to be under a fraile, a Spanish, a white priest, a Spanish priest, but then they insisted on having a local priest assigned, and then that led to the conflict that eventually ended up with the demolition of the church. Ang dahilan sa pagwasak ng simbahan ng San Juan Bautista ay kombinasyon ng mga kalagayan sa panahon at ang magkasalungat na interes sa pagitan ng mga Sangle, Paring Agustinian at ang mga Espanyol. There was actually it was starting to become rundown, not maintained, and I think one account said that the Bishop of Cebu asked like an engineer to check whether it was still safe, but with the express instruction to say na this building is no longer safe and should be torn down. So that was, according to that account, the reason why it was demolished, and then its bricks were recycled and reused to build the Cuartel of Cebu, what you see now as the Museo Cebu. Yeah. Bagamat tila hinahamon ang kasaysayan ng Parian ng mga bighating dala ng panahon, may mga hakbang na pinaplano ang gobyerno upang patatagin pa ang dating taglay nito. Sa isang artikulo na nilathala noong Nobyembre ng 2023, ayon kay Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia, sinasabi nilang kasalukuyang nagtatrabaho sila sa isang mahalagang proyekto na siyang bubuhay sa nakabuon na kasaysayan ng Parian. Sa ngayon, ang lupang kinatatayuan ko ang siyang tanda ng yaman ng Parian noon. Kahit hindi na muling maaaninag ang simbahan ng San Bautista, ay habang buhay namang nakasulat sa kasaysayan ang pagkakalilan nito. Sa parehong paraan na ang distrito ng Parian ay palaging matatandaan sa kung anuman ito naging noon. Bago pa man ang panahon ng pananakop, ang Parian ay may malaking gampanin sa syudad sa Sugbo. Nagsimula bilang isang sentro ng komersyo hanggang ngayon na itinuturing ng heritage site. Ito ay isang mumunting paalala para sa atin upang tignan ang kahalagahan sa pagpapanatili at pagpepreserba sa mga makasaysayang pamana mula sa kulturang hinubog ng nakaraan. Sa patuloy na pagsulong sa pag-unlad, hindi lamang ang residente ang may gampanin upang protektahan ang yaman ng kasaysayan. Ang nasyonal at lokal na pamahalaan ay patuloy na nag-aasdang upang manatili ang buhay ng kasaysayan sa kabila ng marahas na pag-usbong ng modernisasyon. Ngunit, marapat lamang na kahit mayroong pagsisikap sa pagpapanatili ng kasaysayan at kultura, sinusuhayan pa rin ng grupong ito ang paghingi ng pananagutan na higitan pa ang gampaning tinataglay ng mga ahensyang may katungkulan sa preserbasyon. Sa pagsusuri namin sa pamamagitan ng pagmamapa ng kultura ng Parian, mababakas pa rin ang tinataglay nitong kaibahan batay sa antas ng mamamayan. Sa ating pagbalik-tanaw, meron tayong natatanging katanungan. Sino nga ba ang nakikinabang sa pagpapanatili ng ating kasaysayan? Kung ating wawariin,
Bukod sa mga nagtataasang simbahan noon, isa sa mga nanatili ay ang mga bahay ng mga kilalang tao. Mananatiling tanong sa atin kung saan nakapalagay sa kasaysayan ang mga pamilyang hindi gaanong kilala. Ano ang kulturang Pilipino para sa mga normal na mga Pilipino na hindi kaakibat ang sikat na pangalan ng pamilya? Minsan na rin bang itinanong ito ng mga lokal at nasyonal na pamahalaan upang linangin ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan? Ayon kay Cecilia de la Paz sa kanyang salaysay ukol sa sining at wika, hindi lamang ang kakayahan ng sining na sumalamin, kundi pati na ang kondisyon na nagpapahintulot sa sining na sumalamin ng mahalagang usapin na dapat nating usisain sa konteksto ng mga diskursong panlipunan. Sapagkat ang parian noon ay hawak ng mga mararangyang mga mamamayan, maaaring karamihan sa ating mga naratibo ay nakaikot sa kanilang mga perspektibo. Marahil kung ating isa po problema ang katotohanan ito, ay mabibigyang daan din ang iba pang mga mas makabuluhan at mas malawak na pag-unawa sa lipunan ng parian. Dapat lamang na bilang kasama sa sektor ng mga kabataan at mag-aaral, mas paigtingin pa natin ang isip patungo sa pagiging nasyonalismo. Kahit pa man ang ating kasaysayan ay kakambal ng kolonisasyon, dito natin sisimulang durugin ang ideyang ito sa pamamagitan ng pagsulong ng mga kritikal na katanungan. Mulit-muli, ang kasaysayan at kultura ay dapat nasa masa.